So welcome back again mga kababayan dito sa aking YouTube channel. So ako bilang isang OFW, so galing din ako sa hirap ng buhay. Pero nakapagtapos naman ako ng pag-aaral sa Pilipinas at hindi naging hadlang yung hirap ng buhay. Kahit lagi kong sinasabi sa inyo, i-motivate ninyo yung sarili ninyo. So huwag kayong masyadong nagpapadala doon sa mga negatibong tao. Napakadami niyan. So napakadami niyan dito sa abroad na feeling nila ay alam na nila yung takbo ng buhay mo, So mai-encounter din ninyo yan dito sa abroad. So para dun sa mga veterano sa abroad, so may encounter nyo pa rin yan kahit na matagal na kayo nagtatrabaho sa abroad, sa Middle East or sa ibang part ng Asia. So pagdating nyo dito sa Poland, so napakadaming mga veterano sa abroad na ida-down kayo kasi feeling nila ay mas alam nila yung buhay sa abroad. So sabi ko sa inyo, pagdating nyo ng Poland, back to zero ulit kayo. Syempre, back to panibagong umpisa, panibagong subok ulit, panibagong challenging ulit pagdating nyo dito sa Poland. So napakaraming pagsubok, maraming challenging kayong mararanasan or may experience. Madadown din kayo. And of course, kinakailangan lang ninyong i-motivate. Sabi ko nga sa inyo, i-motivate. Pag-aralan nyo yung sitwasyon. Huwag kayong masyadong nagmamadali kasi may proseso ang bawat araw ng pamumuhay natin dito. So kung gusto niyo mag-grow, kinakailangan ay sundin ninyo yung protocol ng gobyerno dito. Kinakailangan sundin din ninyo yung regulation ng agencies or ng employer ninyo, mga kababayan. So, nandito ako sa isang countryside at kahapon ay may nakausap ako mga Pilipino doon sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Then, naghahanap sila ng trabaho or malilipatan. Then, tinanong ko sila kung ano yung gusto nilang trabaho or ano yung mga hinahanap nilang trabaho, kung hotelier, factory, or dishwasher, or etc. Then, nag-usap-usap kami about maybe 20 to 30 minutes. Tinanong ko sila kung saan sila galing na syudad dito sa Poland, kung saan sila nag-start na field dito sa Poland. So, hindi kasi ako nagpakilala kaagad na matagal na ako dito sa Poland and nagtatrabaho. Kumbaga, kinamusta ko lang sila, kamusta yung buhay nila dito, and kamusta yung pakikipagsapalaran nila. So, marami akong nadinig na hindi kaaya-aya or hindi maganda. So, nagko-complain yung iba na mahirap daw yung trabaho nila, maliit yung sahod, tapos may limit na yung oras, kaya naghahanap sila ng malilipatan. And tinanong ko sila kung ilang buwan or ilang taon na sila dito. So sabi nung isa ay 1 taon pa lang daw sila dito sa Poland. Yung isa ay more than 1 year. Then nagkita-kita sila sa factory or sa pagiging factory workers. Kumbaga nabuo yung grupo nila.
Then, na-share ko yung trabaho ko na nagtatrabaho ako sa isang hotel, baka willing kayong maging cleaner, baka willing kayong mag-waiter kung meron kayong background kasi yung pagiging isang hotelier or pagiging isang waiter or cleaner ay nagtatanong na rin kung may experience kayo or may background kayo ng ganong trabaho. And of course, nagkwentuhan lang ng ganon. Then, na-realize ko na kung kukunin ko sila sa trabaho ko, then hindi nila nagustuhan yung pagiging isang cleaner kasi sa pagtatrabaho sa hotel ay syempre madumi at minsan ay rush. Minamadali kayo dahil yung guest ay naghihintay sa lobby. Kung magaganon yung sitwasyon. Then, na-realize ko na baka hindi nila kayanin yung ganong sitwasyon. Kasi kung hindi nila kinaya yung pagtitrabaho sa factory, dahil naliliitan sila sa oras, naliliitan sila sa salary, paano pa kaya yung paglilinis ng room kung hindi nila ma-maintain yung quota or yung hindi sila makalinis ng maraming rooms. So, it means hindi sila kikita ng ganun kalaking halaga. So, ganun kasi yung kalakaran ngayon sa pagiging isang hotel maid, mga kababayan. At naisip ko na siguro ay bigyan ko muna sila ng time para makapaghanap sila ng trabaho nila or malilipatan nila. Kasi may trabaho pa naman daw sila. Naghahanap lang sila ng malilipatan at maaring kumita ng malaking halaga, mga kababayan. So alam nyo, na-share ko lang ito sa inyo kasi yung iba ay aware naman sa ganitong kalakaran dito sa Poland. Then yung iba ay matagal na rin dito sa Poland. So alam nila yung ganyan. Pero yung mga paparating pa lang, yung mga nangangarap pa lang, at yung mga nag-uumpisa pa lang. So sabi ko sa inyo, pagdating nyo dito sa Poland, huwag kaagad kayong sumuko sa bagong pagsubok sa inyo. Kasi pagdating nyo dito sa Poland, kahit na mga veterano kayo, kahit na matatagal kayo sa Middle East or sa Asia, ay mag-uumpisa ulit kayo sa umpisa or sa zero dito sa Poland. Talagang kinakailangan yung isurvive yan. Ako bilang isang OFW dito sa loob ng 5 taon, 2 taon ako bago nakapag-adjust. Hanggang sa ngayon ay nag-a-adjust pa rin ako, mga kababayan. Then, ina-accept ko yung mga bagay na hindi ko kayang gawin para sa sarili ko at hindi ko kayang ibigay para sa nanay at tatay ko at mga kapatid ko. Kung hindi ko kayang ibigay, so lagi kong sinasabi sa kanila na hindi naman ako milyonaryo dito, hindi naman ako ganun kalaki yung sahod, at lagi kong sinasabi sa kanila na nagbabayad ako ng tirahan, kumakain ako, at syempre, gusto ko ring ma-experience yung mga bagay na hindi ko na-experience sa Pilipinas. Kaya, nandito ako sa Poland at nagtatrabaho. So, ganun lang naman kadaling mag-explain sa nanay at tatay ko at sa mga kapatid ko. Nung una, syempre, hindi nila maintindihan yon, pero lately, so siguro ay na pag-isip-isip nila or naliwanagan sila sa pinupunto ko, ang buhay sa abroad ay hindi ganun kadali. So, maaaring makikita ninyo na magaganda ang background, magaganda ang bansa, magaganda ang kasuotan, no, nakakakain ng masarap. Pero in real, bilang isang individual na nakaka-experience, syempre, merong depression, merong kalungkutan, merong kulang or may pagkukulang pa rin. Baga marami pa rin akong hinahanap sa aking sarili or sa aking pagtira dito sa Poland. Yung gusto kong ma-experience, ano? So, ganun lang naman.
hindi ganun kadali. Kumbaga, kahit na lumaki yung sahod or lumaki yung kita, hindi rin talaga ganun kadali. So, mapapatunayan ko yung pera ay hindi mahanap yung 100% na happiness. Ano? Yung 100% na happiness, I think ay maging satisfied or maging kontento, maging kontento kung anong meron. Maging kontento kung ano yung pinagkaloob at maging kontento kung ano ang kakayahan mo. So, ganun lang, Kung kaya mong i-improve, i-improve. Kung hindi na kaya, so magpahinga ka muna, stay, mag-focus ka muna dun sa kung anong meron ka. So, andito ka na lang din sa Poland, huwag mo nang sayangin yung pagkakataon dahil sabi ko nga sa inyo, sa sitwasyon ng bansa natin ngayon ay mapapadalawang isip kayo kung talagang aalis kayo ng bansa natin para makipagsapalaran sa abroad or magstay kayo dahil alam niyo yun, sa pamilya nyo. Kaya yung mga nandito na sa Poland, na nandito na, nakastart na, at yung mga papaalis pa lang, huwag niyong sayangin yung pagkakataon pag nandito na kayo. Kasi sa nakikita kong sitwasyon ng bansa natin ngayon, mas magandang baka sakali muna kayo dito sa Europe para maisip ninyo na baka dito kayo unlad or baka dito kayo magyayabong mga kababayan. Kasi hindi naman ganun ka pangit itong bansang ito para sa akin. Maganda yung lugar, tahimik, and makakapag-relax din kayo katulad ng ginagawa ko. And nag-grow din kahit medyo mabagal yung pag-grow dito, at least ang pinakang mahalaga yung safety, ang pinakang mahalaga kumikita kayo, ang pinakang mahalaga nakakatulong din kayo sa pamilya nyo kahit paano. And nabibili ninyo yung gusto ninyo, walang masyadong yung mga experience na alam ko hindi maganda yung na-experience ng iba dito, hindi naman lahat. Dahil yung iba ay na-stress talaga, nadidepress sa sitwasyon dito sa Poland. Pero sa sitwasyon ng bansa natin sa ngayon ay mas nakaka-stress isipin at mas ma-motivate siguro ako kung ako yung nasa sitwasyon na umalis sa bansa natin para makipagsapalaran sa ibang bansa. Kasi yung iba, kaya ko sinasabi ito sa inyo, ay yung iba kasi sinasayang yung opportunity. Nandito na sila, umalis, nag-run away, naghahanap ng malaking sahod, naghahanap ng magandang trabaho. Pero, hindi naman nila inisip na maganda na nga yung nandito na nga, maganda na yung trabaho nila dito, hindi lang nila in-accept or hindi lang nila tanggap siguro na ganun yung trabaho nila. For example, hindi nila tanggap na cleaner sila, hindi nila tanggap na factory worker sila, or hindi nila tanggap na isa silang dishwasher. Kasi yung mga tao na ganyan, yung iba nating mga kababayan, siguro maganda yung trabaho nila doon sa bansang pinanggalingan nila, hindi rin natin masisisi. Maganda yung trabaho nila sa Pilipinas,
or nakapagtapos sila ng kolehiyo sa Pilipinas or sa anong bansa. Pero sabi ko nga sa inyo, pagdating nyo dito sa Europe, kahit sa amang part yan, mag-uumpisa kayo or mag-start kayo sa pagkukudkod or pagpapactory worker or pagiging isang dishwasher bago ninyo mahanap yung maayos na trabaho na para sa inyo. Kumpara naman sa nasa Pilipinas ka, tapos maganda nga yung posisyon ng trabaho mo pero hindi naman safety yung pang-araw-araw mong buhay. Tapos kumikita ka lang ng sabihin natin 20K a month. So hindi pa rin sapat para matulungan mo yung pamilya mo. For example, meron kang anak doon, 'di ba? Meron kang 2 anak, may asawa ka. Yung 20,000 ay hindi yung sapat sa Pilipinas, mga kababayan. Kasi alam ko yan, galing ako sa ganyang trabaho sa Pilipinas, kaya't masasabi kong hindi talaga sapat. So, kung nandito kayo sa Poland, kikita kayo dito na kahit na nasa 100K naman, kahit na isa kayong dishwasher, kahit na isa kayong waiter, or kahit na isa kayong cleaner, or factory worker, kikita kayo dito na mas mataas pa sa 100K a month. So isipin nyo yan, tapos yung sitwasyon ninyo ay safety, na may experience din ninyo yung buhay mayaman, katulad ng ginagawa ng mayayaman dyan sa Pilipinas, pumupunta sa Europe para mag-travel. So dito, hindi nyo na kailangan pang bumili ng visa, hindi nyo na kailangan pang bumili ng mahal na ticket para mapasyalan yung iba't ibang tourist attraction or yung mga kilalang bansa dito sa Europe, mga kababayan. Dahil once na magkaroon kayo ng temporary stay, for sure, ay makakapag-travel kayo sa iba't ibang bansa, iba't ibang magagandang tourist attraction dito sa Europe. So, hindi lang dito sa Europe. Siyempre, kung nandito kayo sa Poland, marami ring mga tourist attraction dito na pwede ninyong mapuntahan. Maraming salamat mga kababayan sa walang sawang suporta ninyo sa aking YouTube channel. At syempre para dun sa mga sumusuporta rin sa aking ibang social media account katulad ng Facebook, Instagram, and syempre para sa aking TikTok. Kaya magkita-kita tayo sa mga susunod kong live, post, and upload dito sa aking YouTube channel. At syempre, abangan nyo rin yung post ko or upload ko sa aking Facebook or Instagram, especially Reels, mga kababayan. Kung gusto ninyong makita ang ganda ng kapaligiran at surrounding dito sa Poland or sa ibang part ng Europe, please follow my Facebook or Instagram account or TikTok. And maraming salamat mga kababayan and God bless.